Mga tol, desperado na daw ang Iran, no, na magkaroon ng pakikipagkasundo sa Amerika. Yan ang sabi ni US President Donald Trump. Pag-usapan natin to, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon kay US President Donald Trump, mga kapatid, dito sa balitang ating panonoorin na gusto na daw makipagkasundo ng Iran sa gitna ito ng patuloy na pag-atake ng Israel at ng Amerika, mga kapatid, no. Sabi ni Trump, nagmamakaawa na daw, they're begging, sabing gano'n. Nagmamakaawa na daw, mga kapatid, ang Iran kasi durug na daw sila dito sa pag-atake ng Amerika sa bansang Iran, mga kapatid. Pero ito'y itinatanggi pa rin ng Iran at sinasabi nilang hindi sila nakikipagkausap o hindi sila nakikipagkasundo dito sa Amerika. Well, para mas malinaw ang buong detalye, mga tol, panoorin na lang natin itong balita rito sa Net25 News and Information. And again, mga tol, tayo yung magre-reaction lamang, magkokomento sa mga balita ngayon. Wala po tayong pinapanigan sa kanila, wala po tayong sinasang-ayunan sa bawat isa sa kanila. Maliban na lamang sa usaping pangkapayapaan, yun naman talaga ang gusto natin, mga tol. Pero kayo na bahala humusga, sino kaya ang nagsasabi ng totoo at sino kaya ang nagsisinungaling, no? Panoorin na lamang natin to, mga tol. Gusto nang makipagkasundo ng Iran. Ayon kay United States President Donald Trump, ito ay dahil wasak na ang bansa sa sunod-sunod na mga pag-atake. Gayunman, itinatanggi pa rin ng Iran ang pahayag ng Washington at sinabing one-sided ang mungkahi nito sa pagtatapos ng giyera. So one-sided daw, mga kapatid, ang mungkahi. Siguro yun yung tinutukoy nila yung 15 point. No, hindi ko alam kung ano yung 15 point kasi wala pa namang official na inilalabas, no. Do may ibang mga nag-post na nung mga 15 point na yon, pero sabi ng White House, yung iba daw doon totoo pero yung iba daw doon is misinformation. So hindi ko pa alam kung ano yung nilalaman ng 15 point na yon. Pero nauna nang sinabi ng Iran, mga tol, na ito daw ay unreasonable, excessive and unreasonable. Yan ay sabi ng Iran, mga tol, doon sa 15-point plan o peace proposal ng Amerika, mga kapatid. Pero ang sabi nga ni Trump is ang Iran daw ang nakikiusap sa kanya, hindi daw siya. Okay, panoorin natin. Ana Kui para sa balita. Desperado na ang sitwasyon ng Iran at naghahanap na ng deal para wakasan ang mga pag-atake ng US at Israel. Ayon kay Pangulong Donald Trump, nagipit na ang Tehran na umupo sa pakikipagnegosasyon. And just so we set the record straight, because I've been watching the Wall Street Journal's fake news and all these stories that get printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. Ayun, sinasabi ni Trump, mga kapatid, doon daw sa mga nagpapakalat ng fake news na si Donald Trump daw ang humihingi ng deal o nakikipag-deal. Sabing gano'n ni Trump, they're begging to make a deal, not me. Sabing gano'n, fake news and all these stories that get printed like, oh, I want to make a deal. Sabing gano'n, mga tol. Ang sabi ni Trump, That get printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. yan they are begging to make a deal, not me. Ayon mismo yan kay Trump, Wala tayong binabago, wala tayong pinapalitan, wala tayong binabaliktad. Again, nasa sa inyo kung ano ang inyong magiging reaksyon at tayo'y nagbibigay lamang po ng komento. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. Sa mga nakakakita kung ano ang nangyari na dun sa Iran, sabing ganon ni Trump. Kung paano nila siguro hinulugan ng sunod-sunod na pag-atake, diba? So maiintindihan daw ng mga nakakapanood kung bakit nga naman daw nagmamakaawa na itong Iran para magkaroon ng deal. But then again, mga kapatid, just to be fair, at gusto ko lang din mag-raise ng awareness sa inyong lahat, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Tayo ay nakabase lamang sa laman ng mga balitang ating pinapanood, mga kapatid, Tayo pinapanood natin ng both side. Sinasabi ni Trump, nakikipag-deal na daw ang Iran, pero sinasabi ng Iran, hindi daw sila nakikipag-usap sa Amerika. So ano sa tingin ninyo, mga tol? Tuloy natin to.
Alok ni Trump oportunidad sa Iran para permanenteng abandonahin ang mga ambisyong nuklear at sumama sa bagong landas pasulong. Babala ng Pangulo, masamang kahihinatnan kung hindi makikipagkasundo ang Tehran. Una, 48 hours yan. Sumunod 5 days, tas ginawang 10 days. No, hanggang April 6. Yung tama nga ba, April 6? O tama, hanggang April 6 mga kapatid, no? Yun yung ibinigay na parang deadline ni Trump. Hindi natin alam kung madudugtungan pa yan, magiging 20 days pa ba, magiging 15 days pa ba. Kasi nagsimula sa 48 hours yan eh. Tapos naging 5 days, ngayon 10 days na hanggang April 6. Ngayon, after April 6, hindi na natin alam mga tol kung ano susunod na mangyayari. Kung tuloy ba ang kasunduan, kung meron mang kasunduang nangyayari, kung meron mang deal, o tuloy ang bakbakan mga tol na tiyak na magiging pasanin talaga ng buong mundo itong mga susunod na mangyayari. Kalbaryo mga tol. If they don't, we're their worst nightmare. No, sabing gano'n, no? Pagkasundo ang Tehran. If they don't, We're their most nightmare. Sabing ganun. Bangungot mga tol sa Iran ang sasapitin daw nila. we're their worst nightmare. In the We are their most nightmare. Kami yung kanilang bangungot. In the meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. meantime, we'll just keep blowing them away, unimpeded, unstopped. Well, there's not a thing they can do about it. They can't do anything about it, you know? Ang mga pahayag na ito ni Trump ay kasunod ng komento ng isang senior Iranian official na ang mungkahi ng Washington sa ikapagtatapos ng halos 4 na linggong giyera ay one-sided o hindi patas. Gayunman, sinabi nitong tuloy pa rin ang diplomasya. Tinawag ng Pangulo na mahusay na negotiators ang mga opisyal ng Iran. Aniya, hanap niya ang isang kasunduan na magbubukas sa Strait of Hormuz at magpapabagsak sa mga ambisyong militar ng Tehran. Pero magpahanggang ngayon, hindi pa rin napapangalanan kung sino ba tong negotiator na to, no? Official ng Iran na nakikipag-usap kasi sinasabi nga ni Trump, magaling na negotiator daw. Pero hindi natin alam kung sino ba tong kanegosasyon niya. Kasi ang sinasabi naman ng ibang mga official sa Iran, like for example, yung tagapagsalita ng IRGC, di ba? O kaya yung isang official din ng Iran na sinabing baka ang kanegosasyon ni Trump sarili lang din niya. Pero hindi pa natin alam mga tol kung sino ba o kung meron nga ba, no, kanegosasyon ito si Trump. Ako hopefully, umaasa ako na meron talaga. Kasi ito'y parang kahit papano chance, 'di ba, na humupa, na tumigil na o huminto na itong digmaan na to at bumalik na sa normal ang lahat, mga kapatid, no? Duda si Trump kung may maaabot nga bang deal. Ayon sa isang report, maaaring mag-deploy ang Pentagon ng karagdagang 10,000 mga sundalo sa gitnang silangan para bigyan ng mas maraming opsyong militar ang Pangulo. Anakwi para sa Magde-deploy sila mga tol, pero merong isang post o merong isang balita at ito yung sinabi ni Mark Rubio. Dito sa DZRH mga kapatid, nakita ko lang tong report na to. The US expects its military operation against Iran to conclude within weeks, no? Para matapos na daw within weeks, not months, hindi buwan. No, matatapos daw nila sa loob lang ng linggo. And Washington can meet all its objectives without using ground troops. Hindi na daw nila kailangan mga tol gumamit pa ng mga ground troops. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan yung ground invasion, mga ganon. US Secretary of State Marco Rubio said on Friday, yan Rubio says Iran war to last weeks. Matatapos na daw to mga tol, linggo na lang. At hindi na abutin pa ng buwan. No US ground troops needed. Hindi na daw nila kailangan pa ng mga sundalo. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba.